Hi everyone! Welcome back to my vlog! So guys, for today's video, ang video na ito is para sa mga kapwa ko OFW dito sa Taiwan. At sasabihin ko sa inyo kung paano nga ba kumuha ng OEC. Especially para sa lahat ng first timer na magbabakasyon sa Pilipinas after you work here in Taiwan for such a long time. Kasi ako guys, first time ko na magbabakasyon sa Pilipinas after 5 years ng pagtatrabaho ko dito sa Taiwan. Kaya first time ko na kumuha ng OEC. Ngayon guys, ano ba yung OEC? Yung OEC po, para sa mabilis na pag-intindi natin, isa ito sa mga requirement na kailangan natin para makabalik tayo dito sa bansang Taiwan kapag tayo ay magbabakasyon sa Pilipinas. Without OEC, hindi ka makakabalik dito sa Taiwan. Kailangan po yan, kaya kailangan mong kumuha niyan. Ngayon, paano naman makakakuha ng OEC ng mabilisan or sa mabilis na paraan? So, hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa. Ang advice ko sa lahat ng first-timer, kung ikaw ay first-timer na magbabakasyon sa Pilipinas, just go to the office of MECO. Walang ibang way. Kung ikaw ay first-timer, pumunta ka sa MECO sa pinakamalapit na branch kung nasaan lugar ka man ngayon. Huwag ka nang sumubok sa online. Kasi ngayon guys, pwede kang mag-online. Pero kasi, kung ikaw ay first-timer, hindi mo makukuha yung OEC mo through online. Kung magsa-sign up ka man sa online or magta-try ka sa online, ang alam ko, ang bibigay sa iyo is makakakuha ka ng appointment para sa balik manggagawa. Pero kung gusto mong makuha yung OEC mo ng mabilis, pumunta ka ng MECO. Diretso guys. Hindi ka magtatagal doon ng ilang oras. Wala pang 20 minutes ibibigay na sa iyo yung OEC mo. Doon sa counter, sobrang bilis lang guys. Mas matatagalan ka lang doon sa pila kung maraming pila. Kaya kung ikaw nagmamadali ka or ayaw mong abutin ng siyam-siyam, is agahan mo na lang yung pagpunta mo. Kasi ako guys, kung bakit ko sinasabi na o kung bakit ko ina-advise na wag na kayo mag-online kung first timer ka kukuha ng OEC is trinay ko kasi yun guys. Hindi ako nakakuha and wala rin ako nakuha na slots. And pagdating ko doon sa MECO dito sa Taipei, kasi dito ako guys kumuha kasi since nandito naman na ako, so doon ako kumuha. Meron akong nakasabay doon na mag-asawa na yung asawa niya is kukuha din first timer, nag-online din sila. Ngayon, hindi sila nakakuha kasi yung lumalabas doon is there's no slots for appointment, ganyan-ganyan. Same nung sa akin. Kaya ako nasasabi na kung first timer ka, it's better just go to the office of MECO. Mas mabilis, mas hassle-free. Ang alam ko yung online, sa tingin ko lang, yung online is mas applicable siya para sa lahat ng mga bakasyon na multiple times in the Philippines. Ngayon, ano po ba yung kailangang requirements pag pumunta ka doon? Ano yung hihingiin sa iyo? Ngayon, base sa experience ko and base sa nakita ko doon na list of requirements, simpleng-simple lang po. Okay, meron silang tatlong pinaka-kailangan. Ang kailangan, number 1 is yung re-entry mo. Kailangan dala-dala mo yan. Number 2 is yung passport. And number 3 is yung ARC mo. Yan yung kailangan na dala-dala mo. Original copy, wag ka nang magpa-Xerox kasi hindi hahanapin sa iyo ang Xerox. Original lahat ang kailangan. Kumuha ako dito sa Taipei. Hindi ko alam hindi ko alam sa ibang branch kung ano yung kailangan. Pero dito ako kumuha sa Taipei and yun lang yung hinanap sa akin. ARC, passport at saka yung re-entry. Kailangan dala-dala mo yan original, hindi photocopy. Ngayon, i-download nyo na rin yung DMW app. Yung DMW app, ayan, hindi naman kailangan meron ka na dyan doon pagpunta kasi ipapadownload naman yan sa iyo kapag na-assist na yung papers mo. Tapos, kailangan ma-verified doon yung contract mo bago ka umalis. So, para mas mabilis, para save your time na rin habang naglalakad ka or ano, bago ka pumunta doon, i-download mo na. Yun yung tips ko sa inyo. And after that, makukuha mo na yung OEC mo, mabilis na mabilis. Ganun lang po kadali. Ayun guys, sana nakatulong ako sa kapwa ko kababayan dyan sa lahat ng kukuha ng OEC. Maraming salamat. And this is Crazy Panda. Kung bago ka lang sa channel ko, please wag mong kalimutan mag-subscribe, mag-like, and mag-share ng video natin. Maraming salamat guys. See you in my next vlog. Bye!